Shalom sa inyong lahat. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kawikaan 3:13. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang saksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Pagiging tanging kayamanan, mga pribilehyo at responsibilidad mo. Exodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating dalangin ay mula sa awit 25:4 at 5. Ipaalam mo sa amin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa amin ang iyong mga landas. Akayin mo kami sa iyong katotohanan. Kami iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay kami ng buong araw. Amen. Pang-8 leksyon. Tipan sa Sinai. Ang ating susing talata ay Exodo 19:4 hanggang 6. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Kapag umalis ang tao mula sa Diyos, naghahanap siya para sa kanila at tinatawag sila pabalik sa kanyang sarili. Ang pinakamabuting modelo nito ay nasa halamanan ng Eden. Nang sina Adan at Eva ay nagkasala laban sa Diyos, sinuway ang kanyang mga utos at nagtago mula sa kanya. Kinuha niya ang inisyatibo at tumawag, "Saan ka naroon?" Genesis 3:9. Laging nauna siyang humahakbang. Nanawagan ng Diyos sa ating lahat. Ang ating walang hanggang kapalaran ay nakadepende sa ating tugon. Ang tanong ay, ito ba'y salvation by works? Nakadepende sa ating kilos ang kaligtasan? Hindi, sapagkat ang inaalok niyang kaligtasan ay 100% na kanya. Ang kilos natin ay ang paggamit lamang ng ating kalayaang pumili. Walang kredito ito para sa kaligtasan. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Pagtatag ng tipan, ang 10 utos, ang mga pagpapala ng Dekalogo. Doon sa una ay titingnan natin ang bundok ng Sinai at doon sa ikalawa ay 2 tatalakayin, paghanda para sa mga regalo at ang regalo ng Dekalogo. Sa ikatlo'y 3 pa rin, 2 pa rin ang tatalakayin, iba't ibang mga tungkulin ng utos ng Diyos at ang utos bilang pangako ng Diyos.
Unang pagkakahati, pagtatatag ng tipan at tatalakayin sa bundok ng Sinai. Exodo 19:7 at 8. Kaya't dumating si Moises at ipinatawag ang matatanda ng bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Diyos sa kanya. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. At iniulat ni Moses ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Ang kinaroroonan. Inakay ng Diyos ang mga Israelita sa bundok ng Sinai, kung saan hindi magtatagal ay ibibigay niya sa kanila ang 10 utos, ang Dekalogo, ang Jebel Musa sa malapulo ng Sinai ay malamang kung saan ilang beses na nakatagpo ni Moises ang Diyos at mga taong nakalipas. Nakaengkwentro ni Elias ang Diyos dito, 1 Hari 19:8. Ito'y ang kaparehong bundok kung saan tinawag ng Diyos si Moises upang akayin ang Israel palabas ng Ehipto. Sa panahong iyon, ipinaalam ng Diyos kay Moses na sasambahin niya ang Diyos kasama ang napalayang Israel sa parehong kinaroroonan na magiging isang tanda para kay Moses na ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay nangunguna sa kanila. Ang pagpapalabas ng maraming utos. Matapos ang 2 buwan ng paglalakbay, dumating ang mga Israelita sa Sinai kung saan mananatili sila ng mga 1 taon. Sa panahong kung saan nagpalabas ng maraming utos, ang pananatili sa bundok ng Sinai ng mga Israelita ay ang sentrong bahagi ng naratibong masusumpungan sa unang 5 aklat ni Moses. Narito ang pundasyon ng kanilang pagiging piniling bayan ng Diyos, ang nag-iisang bansang hindi babad sa paganismo at idolatriya. Isang tipan ay itinakda sa pagitan ng Diyos at Israel. Kinuha ng Diyos ang inisyatibo at inatag ang tipan sa pagitan niya at ang Israel. Sa kondisyon ng pagsunod ng taong bayan at kanilang pagpapanatili ng isang relasyon sa Kanya. So hindi lang susunod na katunayan ng relasyon, kundi kinakailangang panatilihin ang relasyon ito. Nangako ang Diyos na gagawin silang isang tanging kayamanan, isang kaharian ng mga pari, isang banal na bayan. Upang isang maging banal na taong bayan ay upang maging natatalaga sa Diyos at upang ihayag ang kanyang karakter sa iba, lalo na sa mga bansa sa palibot nila. Itong ang pakay talaga kaya sila dadalhin sa lupang pangako. Pagpapalain ang bayang Israel ng gayon na lamang at mamamangha ang mga nakapalibot na paganong bayan at ikukumpara nila ang Diyos ng Israel sa kanilang Diyos at gugustuhin nilang malaman kung sino ang Diyos ng Israel. Tinawagan sila upang gumanap bilang isang kaharian ng mga pari na kumukonekta sa ibang tao kasama ang Diyos. Inaakay sila sa Kanya at nagtuturo sa kanila ng Kanyang mga paraan at utos. Sila ay magiging tanging kayamanan ng Diyos dahil nais niya ang Israel bilang Kanyang daluyan upang tinawagan ang sanlibutan. Pangliwanagan ang sanlibutan. So,
Ang mga tao na naglalakbay ay pagdaan nila sa Israel ay makikita ang kapangyarihan ng Diyos na pinagpapala sila. So yun ang paraan na kaalaman sa Kanya at ang Kanyang karakter. Itong tipan ay ang legal na pagtatatag ng isang relasyon sa pagitan ng Diyos at Kanyang bayan. Ang pangkahalatang formula ng tipan na medyo naiba sa sari-saring mga talata ay kayo'y aking sariling aariing aking bayan at ako'y magiging Diyos ninyo. Nandiyan ang maraming talata na inuulit ang mga salitang ito sa iba't ibang paraan, ngunit isa ang sinasabi. Isipin ang pagiging tanging kayamanan ng Diyos. Ano ang natatanging mga pribilehyo ang sinasakop nito? Bilang tanging kayamanan, anong mga pribilehyo? Di yamang pisikal, higit sa lahat ay yamang espiritual. Ang isa pang tanong, anong natatanging mga responsibilidad ang magkakaroon ka kung ikaw ay bahagi ng pagiging tanging kayamanan? Hindi lang pribilehyo, tatapatan ito ng responsibilidad. Ang responsibilidad ay panatilihing may relasyon sa Diyos. Pangalawang pagkakahati, ang 10 utos. At ang unang pagtatalakay ang paghahanda para sa regalo. Exodo 19, 10 at 11. Sinabi ng Panginoon kay Moises, umaroon ka sa bayan at italaga mo sila ngayon at bukas at lalabhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa 3 araw sapagkat sa 3 araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. So isa ito sa paghanda, paglilinis ng sarili sa unang 2 araw sapagkat sa 3 ay magpapakita ang Panginoon o paparamdam niya ang kanyang presensya. Mga tiyak na tagubilin, ang kanilang panlabas na kadalisayan ay upang salaminin ang kanilang kabuuang pagtatalaga sa Diyos. Kaya nga lalabhan ng madamit. Kailangan nilang maging handa para sa napakainam na pagpapakita ng kalwahati ng Diyos na paparating. Hindi naman nila makikita tuwiran ng Diyos sapagkat mamatay sila. Pero yung kanyang kalwahatian ay kanilang makikita. At nang mangyari ito, sinamahan ito ng kulog at kumitlat at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang tunog ng trumpeta ay napakalakas at ang buong bayan na nasa kampo ay nanginig. So yung presensya ng Diyos ay sinamahan ng mga nakukuhang atensyon, mga pangyayari, kulog, kidlat, malakas na trumpeta. Hindi talaga hindi pwedeng hindi mapansin. Ang Dekalogo. Ang Dekalogo o ang 10 utos ay ang puso ng kapahayagan at biblikal na etika ng Diyos. Pinoporma nito ang diwa at pundasyon ng banal na pamantayan para sa lahat ng katauhan. Ang mga prinsipyo ay walang hanggang at pandaigdig. So ang prinsipyo ng Dekalogo o 10 utos ay hindi lang para sa Israel. Ito ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Inanunsyo ng Diyos ang
Decalogo at naisulat niya. 2 beses itong naibigay kay Moses bilang isang tanging regalo. Tinawag ang Decalogo na ang patotoo, Hebrew Edut, nandiyan ang talata, o pinangalanan ito ang mga salita ng tipan, Dibre Haberit sa Hebreo, nandiyan din ang talata. Naisulat ito sa mga tapyas ng bato ng tipan, Deuteronomio 9:9. Alinmay hindi ginagamit ang terminong ang 10 utos. Yun ang pamilyar tayo, 10 utos. Pero sa Biblia, itong Hebrew mitzvot ay hindi ito ang ginagamit. Sa halip, tinawag nila ito ang 10 salita, Aseret had Devarim, mula sa salitang dabar na nangangahulugang salita, pangusap, paksa, bagay, pagsasalita, kwento, pangako, pagbigkas. Pansinin ninyo yung salitang pangako na kahulugan ng 10 utos. Hindi 10 utos, kundi 10 pangako na babanggitin muli sa ating leksyon. Dalawang bersyon ng Decalogo. Ang una ay naitala sa Exodo 20 at ang pangalawa ay sa Deuteronomio 5. Ang pangalawang bersyon, salitang inihayag ni Moses sa Israel, nangyari halos 40 taon pagkatapos ng Sinai o pagkatapos ng Exodo 20, bago lang pumasok ang taong bayan sa lupang pangako. Ang mga kahalagahang ito'y nagpapaliwanag sa bahagyang mga pagkakaiba sa pagitan nito. Yung tala sa Exodo 20 at tala sa Deuteronomio ay magkaparehong sinasabi ay tungkol sa ikapitong araw ng Sabat. Ngunit ang basihan ng Exodo ay ang paglalang sa Henesis. Ang basihan naman ng Deuteronomio tungkol sa araw ng Sabat ay yung kanilang pagkakaligtas mula sa Ehipto. Kaya makita ninyo na ang utos tungkol sa ikapitong araw ng Sabat ay mayroong dalawang basihan, ang paglalang at ang pagtubos na parehong ginawa ng tao sa Diyos, ng Diyos sa tao. Nang buuri ni Pablo ang katusan bilang pagiging pag-ibig, sumipi siya mula sa Decalogo. Nakita natin yan sa Roma 13:8-10. Ang pag-ibig, sa totoo lang, ang kabuuan ng utos ng Diyos dahil siya ay isang Diyos ng pag-ibig. 1 Juan 4:16. Pag tinignan natin ang kautusan, mahati ito sa dalawa. Una ay ang pag-ibig sa Diyos, ang ikalawa ay pag-ibig sa kapwa. So pareho yan. Pag-ibig sa Diyos, parehong pag-ibig sa kapwa, parehong pag-ibig yan. Ang tanong ng ating leksyon ay, paano maunawaan ang ideya ng 10 utos bilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos? Yung una kasing 4 na utos ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos. Ano ang kahulugan nito? Ang kahulugan niyan ay ang unang focus ng pag-ibig ng tao ay sa Diyos. At doon ipinapakita sa 4 na yun kung paano natin iibigin ang Diyos. Paanong nahihayag ang pag-ibig sa mga ito. At siyempre,
Pagkatapos ng maibig ang Diyos, ang susunod na focus ay pag-ibig sa kapwa. At inihahayag din yan ang mga paraan ng pag-ibig sa kapwa sa pamagitan ng susunod na 6 na kautusan. Pangalawang pagtatalakay, ang regalo ng Dekalogo, Exodo 23-17. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Aalalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin. Yan ang 10 utos. Ang pambungad sa Dekalogo. Sabi sa Exodo 20:2, ako ang Panginoong Diyos na naglalabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkakaalipin. Unang pagpapakita ng Panginoon ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagbibigay ng kalayaan at kaligtasan sa Israel. At pagkatapos lang ay ibinunyag niya ang kanyang kalooban. Mapapansin natin na ang Dekalogo ay hindi nagsasimula sa mga utos, kundi sa magiliw na kilos ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang mautos na ito ay upang sinusunod mula sa pag-ibig at pasalamat para sa nagawa ng Diyos para sa kanila. Ang pagbubuod ng Dekalogo. Ang susing salitang magbubuod para sa Dekalogo ay pag-ibig, Roma 3:10. Ang pinakadakilang utos ay ang utos ng pag-ibig na naihayag sa 2 paraan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Sa unang 4 na utos, nagpapakahulugan ang Dekalogo sa ano ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Sa mga sumusunod na 6 na mga utos, nagpapakabuluhan na ang utos ng kung ano ang ibig sabihin ng ibigin ang iyong kapwa. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Nagpapasimula ang Dekalogo sa pagpaparangal sa Diyos sa ibabaw ng lahat. Ito yung tinatawag nilang patayong pag-ibig, vertical love, mula sa atin dito sa baba, patungkol sa Diyos sa taas, at nagpapatuloy sa paggalang sa iba. Ito naman yung pahalang na pag-ibig, horizontal love, mula sa atin patungo sa ating kapwa. Pagpaparangal at paggalang sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng una at pinakamataas na dako sa bawat sitwasyon ng buhay. Ito yung paraan ng pagpapahayag ng unang kautusan. Ikalawa, pagpaparangal at pagpapanatili ng kakaibang katayuan ng Diyos at hindi pinapalitan siya ng isang Diyos-Diyusan sa anumang forma, alinmang pisikal, simbolikal o espiritual. Ito yung sa ikalawang utos. Sa ikatlong utos naman, paggalang sa mga pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, ang kanyang reputasyon at karakter. Ika-4 na utos, pagpaparangal sa kanyang araw ng pahinga at pagsamba, ang Sabat. Ika-5 utos, paggalang sa mga magulang. Ika-6, paggalang sa buhay. Ito yung huwag papatay.
Ah, Ikapito, paggalang sa pag-aasawa, walang adultery. Ikawalo, paggalang sa pag-aari ng tao, huwag magnanakaw. Ikasyam, paggalang sa reputasyon ng tao, huwag magsisinungaling. At ang ikasampu, paggalang sa sarili upang walang makasariling pagnanais na sisira ng ating karakter. Huwag mag-iimbot. Gaya ng sinabi mismo ni Jesus, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking utos. Juan 14:15. Kaya nga, ang tunay na pagsunod ay simpleng isang pagpapahayag ng pag-ibig at pasalamat kay Jesus. Isang pag-ibig na pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng pag-ibig sa kung paano natin tinatrato ang ating kapwa. Pangatlong pagkakahati, ang mga pagpapala ng Dekalogo. At unang tatalakayin ay at iba't ibang tungkulin ng utos ng Diyos. Santiago 1:23 hanggang 25. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. So, dapat ay ang iniisip o nasa loobin ay pinapakita sa gawa. Ang positibong aspeto nito, nagbubunyag ang utos ng Diyos ng karakter ng Diyos. Sino siya? Gaya ng ang Diyos ay banal, matuwid, mabuti, kaya gaya din ang kanyang utos. Kinukumpirma ni Pablo, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Roma 7:12. Sa Biblia, ang utos ng Diyos ay nakikita sa isang napakapostibong liwanag, makakalikha ng tula, umaawit tungkol sa utos, at pagninilay-nilayan ito araw at gabi. Tinutulungan ng utos na ingatan ang isa mula sa masama at nagbibigay ng katalinuhan, pangunawa, kalusugan, kasaganaan, at kapayapaan. Talagang puro positibo ang daladala ng kautusan sa buhay ng tao. Una, ang utos ng Diyos ay gaya ng isang bakod na lumilikha ng isang malaking bukas na espasyo para sa buhay at nagbabala na lagpas sa isang tiyak na punto, panganib, mga problema, komplikasyon, at kahit pa naghihintay na kamatayan. Ito ang isang proteksyon ng utos. Una, ito ay bakod. Pag nasa loob ka ng bakod, ikaw ay may ingatan. Yan ang ibig sabihin yan. Kagaya ng normal na mga bakod na naglalagay ng boundary, hindi basta-basta nakakapasok ang iba. At ang tao nasa loob ay naiingatan. Kapag ka at yung bakod ay hindi lang isang pag-iingat, kundi isang babala. Pag lumabas ka sa bakod ay may panganib
may problema, komplikasyon, at maaari pa ngang kamatayan. Ikalawa, ang utos ay isang pananda na nagtuturo kay Jesus na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at nagbabago ng ating mga buhay. Sa ganitong paraan, inaakay nito tayo bilang isang pedagogos o ibig sabihin na isang tagapag-alaga o tagapagtanggol kay Kristo. Dadalhin tayo ng pedagogos kay Kristo. Ang larawan nito ng pedagogos ay yung mga nangangalaga nung panahong yan, inaalagaan ng mga bata at dinadala sa school. Ganon din ang larawan na ng kautusan, dinadala tayo kay Kristo. Gaya ng isang salamin. Maaaring ibunyag ng isang salamin ang iyong mga depekto. Pagka humarap ka sa salamin, makikita mo ang dumi ng iyong muka. Oo. Subalit walang anuman sa salamin na makapagpapagaling sa mga ito. Pag nakita mo yung problema sa mukha mo, hindi mo pwedeng ikuskus yung salamin sa mukha mo para mawala. Hindi. Sasabihin ng salamin, may dumi ka. Punta ka at hugasan mo yan. Magsabong ka. Yun. Siyasabi lang ng salamin ang problema pero hindi siya ang solusyon ng problema. Tumuturo ang salamin sa mga problema, kundi walang solusyong inaalok sa mga problema. Katulad din ito ng utos ng Diyos. Ang pagsisikap upang maging makatwiran sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iingat sa utos ay magiging gaya ng pagtitig sa salamin sa pag-asa na malaot madali ang salamin ay paaalisin ang iyong mga depekto. So, yun ang kautusan. Sabihin na may kasalanan ka, pero hindi aalisin ng kautusan ng iyong kasalanan. Ituturo ka doon sa mag-aalis sa iyo ng kasalanan. Isang maling akala tungkol sa utos. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng panampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kabilang ang mga gawa ng kautusan. Mga Kristiyano ay inaangkin na ang kautusan ay tapos na at hindi na natin kinakailangang ingatan ito. Ito yung maling akala tungkol sa kautusan. Siyempre, isinasaalang-alang ng kautusan mismo ay ang dumidetermina ng kasalanan. Sabi ni Pablo sa Roma 7:7, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamagitan ng kautusan. Ang kautusan sasabi na ikaw ay nangangalo niya, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay sinungaling. So, ito nagpapakita ng problema. Kaya sa pamamagitan ng kautusan ay alam mo na ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Kung wala ang kautusan, ay walang magsasabi sa iyo na ang nagawa mo ay masama. Itong pahayag ay isang matinding maling representasyon ng kautusan sa Ebanghelyo. Ang pag-iral ng kautusan ay buong katiyakan kung bakit kinakailangan natin ang Ebanghelyo. Kung walang kautusan na magsasabi na ang tayo nagkasala, wala ring Ebanghelyo na nagsasabi sa tao ng kaligtasan tungkol sa kasalanan. Sapagkat hanggang ngayon ay patuloy na may Ebanghelyo na nangangaral na ang tao ay makasalanan at kinakailangan ng kaligtasan ng Diyos. Ibig sabihin ay ang kautusan ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. Hindi tinanggal ang kautusan kung gayon. Paano matagumpay ka sa iyong pagtatangka upang sundin ang kautusan ng Diyos? Yan ang tanong ng leksyon. Sapat na mabuti upang ibase ang iyong kaligtasan doon, kundi bakit kinakailangan mo ang Ebanghelyo.
Sasabihin lang sa iyo ng kautusan kasi na nagkasala ka. Pero wala siyang magagawa upang tanggalin ang kasalanan. Kinakailangan ng ebanghelyo sapagkat yan ang mabuting balita mula sa Diyos na mawawala ang iyong kasalanan dahilan sa ginawa ng kanyang anak sa krus. Pangalawang pagtatalakay, ang utos bilang pangako ng Diyos. Roma 3:20 at 10:4. Kaya nga sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang taong mapapaging matwid sa harapan niya sapagkat ang lubos na pagkakaalam sa kasalanan ay sa pamamagitan ng kautusan. Hindi magbibigay ng katwiran ang kautusan. Hindi gagawing matwid ang taong nagkasala. Hindi niya trabaho yun. Ang trabaho lang niya ay ipaalam ang kasalanan sa kapitulo 10, talatang 4 naman. Ito ay sapagkat si Kristo ang hangganan ng kautusan patungo sa katwiran ng lahat ng sumasampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng Christ is the end of the law? Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Ibig ba sabihin ito ay ang kautusan ay hanggang kay Kristo lamang, na pagkamatay niya sa krus ay tapos na ang trabaho ng kautusan, baliwala na, yan ba ang pakahulugan niyan? Ang ipinangakong tungkulin. Ang Hebreong dabarin, naglalarawan ng 10 utos, ay hindi literal na nangangahulugan kundi mga salita. Hindi 10 utos ang kahulugan ng Hebreong dabarin, kundi salita ang kahulugan niyan. Itong salita, dabar, pang-isahan, ay maaring may kahulugan ng isang pangako. Yung binanggit ko kanina, yung kahulugan ay isa sa mga kahulugan ng salita ay pangako. Kaya naman, sa ilang bilang na mga lugar ng mga dabar ay sinasalin sa atin sa forma ng pangalan, noun, o pandiwa, verb, na nagpapahayag ng isipan ng pangako. O kaya, ang talagang sinasabi ng Biblia ay 10 pangako, hindi 10 utos. Ang 10 utos ay 10 mga pangako. Napakalinaw niyan sa komentaryo ni Ellen White. Ang 10 utos ay 10 mga pangako. Ang dekalogo ay dapat na maunawaan bilang mga pangako mula sa Diyos, nagagabay sa atin sa tamang daan upang magagawa niya ang mga kamanghamanghang biyaya para sa atin. Subalit kinakailangan nating sundin ang mga ito. Ang pangako ng biyaya ay mangyayari kapag sinunod natin ang sinasabi ng kautusan. Katapusan ng kautusan. Sinasabi ni Pablo na si Jesucristo ay ang telos o end, katapusan ng kautusan. Ngunit hindi sa kaisipan na pinawawalang bisa ni Kristo ang kautusan o inaalis ito. Sa halip, nangangahulugang ito na si Kristo ay ang mithiin at layunin ng utos. Hindi ito nangangahulugan na ang kanyang nagbabayad salang sakripisyo ay nagtapos sa bisa at pamamalagian ng kautusan. Yung salitang end ay maraming kahulugan yan. Una, katapusan, tapos na. Ang isang kahulugan ng end ay pakay. End. Yan ang isang meaning niyan. Hindi yung end na tapos na. Pag sinabing end,
ay maaring kahulugan niyan ay pakay. Nagsasalita si Pablo tungkol sa kahalagahan ng kautusan, tungkol sa pagkalehitimo nito, at tungkol sa nagtatagal na awtoridad nito. Roma 3:31. Ang kahulugan ng salitang telos ay pangunahing intentional at nakatuon sa layunin, end or pakay, hindi nakaugnay sa oras o yung tapos na. Okay. Maliwanag yan ang mga kulit sa lesson. Hindi yung end o tapos na ang oras. Hindi, kundi end, layunin. Si Kristo ay ang susi upang buksan ang tunay na kahulugan at layunin ng kautusan ng Diyos. Kaya hindi tama na sabihin na pinawalang bisa, pinalitan o inalis ang kautusan ni Kristo. Si Kristo ay ang mithiin ng kautusan at isa na itinuturo nito. Isang mahalagang katanungan. Paano itinuturo tayo ng kautusan kay Jesus? Kasi ang kautusan na nagsasabi ng kamatayan dahil sa kasalanan. Makasalanan ka, dapat kang mamatay. Pero hindi ka dapat mamatay kasi may namatay para sa iyo. Yan ang itinuturo tayo ng kautusan kay Jesus. Ibig sabihin, anong inihahayag ng kautusan sa atin tungkol sa ating sarili na tutungang itinuturo tayo kay Jesus? Ano yung tungkol sa ating sarili? Makasalanan, mamatay. Kinakailangan natin ang magliligtas sa atin yan. Nabanggit na kanina, kinakailangan natin ang ebanghelyo. Ano ang ebanghelyo? Ang tungkol sa kamatayan ni Jesus para sa makasalanan. Kinuha niya ang lugar nila at hindi na dapat sila mamatay. Nilinaw ni Jesus na kung ating mapagpakumbabang tatanggapin ang Diyos bilang ating Panginoon at Hari, ang kanyang mautos ay hindi mahirap sundin. Matthew 11:28-30. Ginagawang simple ni Kristo na ang banal na kautusan ay may permanenteng bisa, hindi pinawalang bisa. Kapag iningatan natin ang mga utos ng Diyos mula sa pag-ibig at pasalamat sa Kanya dahil sa kaligtasan na buong laya niyang ipinagkakalob sa atin, mararanasan natin ang kapunuan ng isang nagliligtas na relasyon sa Kanya. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang tagabigay ng kautusan, dalangin ko ang kanyang kautusan ng pag-ibig ay yayakapin ka ng sapat na ang kapayapaan, ang kayapaang higit sa anumang pang-unawa, ang kapayapaan ay siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha mo rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo.